Sa bagong series natin. Ayan, so ang series po natin, ang title po niyan ay or The Seed. Okay? Yan po yung buto. At last Sunday, we talk about the seed represent the Word of God. No, that pinakita natin yung mga nakarang illustrations. But today, no, this is part 2. Part 2 ng ating installment sa ating series ng The Seed. Let us read Matthew chapter 17 verse 20. Matthew chapter 17 verse 20. Ito po yung ating pinaka-main text sa service po na ito. It says here in Matthew chapter 17 verse 20 in the NASB translation, "For truly I say to you, if you have a faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, from here to there, and it will move." Hello? So kapag meron daw po tayong pananampalataya na kasinlaki ng isang butil ng mustasa, we can say to that mountains to move. At anong sabi doon? And nothing will be impossible to you. So in this passage po, no, nagre-represent po dyan yung mustard seed or the seed represent the measure of our faith. Yan po yung topic natin. The seed represent the measure of our faith. Kasi yung binasa po natin in verse 20 ng chapter 17, if you have a faith just like the size of the mustard seed, you can say to this mountain to move and it will move. Amen? Nothing is impossible for those who believe. Ganun po katindi yung pananampalataya. But I want you to understand the context bago po sinabi po yung verse 20. Pag sinabi natin context, yan po yung buong storya ng passage na kung saan nanggaling yung verse 20. Kung saan sinabi ni Jesus na isang butil lang ng mustasa ang pananampalataya ay sapat na para mapalipat mo ang bundok. So yun ba ang ibig sabihin nun? Na pagsasabihin natin kay Mount Pulag, lumipat ka. Basta meron lang akong kasing laki ng butil lang mustasa. Ganun pa ang ibig sabihin nun. Okay, let's read para maintindihan natin yung context, verse 14. Let's read on verse 14. Matthew chapter 17, verse 14. I'm reading on NASB version. When they came to the crowd, si Jesus at kanyang mga disciple, a man came up to Jesus, falling on his knees before him, saying, so nandun si Jesus at kanyang mga disciple, and then, merong isang taong lumapit at siya'y lumuhod. Ayan o, sa Panginoon. Verse 15. Let's read on verse 15. Anong sabi niya? Lord, have mercy on my son. So merong isang lalaki na ama na lumapit sa Panginoon at siya'y humihingi ng habag. Hindi para sa sarili niya. Para kanino? Para sa kanyang anak. For he is lunatic and very ill. So meron pong malubhang karamdaman itong kanyang anak. Anong ginagawa niya? Anong nangyayari kapag dahil sa kanyang karamdaman? Anong sabi niyan? For he often falls into the fire and often into the water. So ibig sabihin, uncontrollable yung tao na to, yung anak niya. No, matindi yung pinagdadaanan ng tatay dahil dito, possess po yung bata. Ibig sabihin, demon possess po siya. So kayo, yan po yung konteksto bago binanggit yung verse 20. Ito yung senaryo. May ama na humihingi ng tulong sa Panginoon, nagmamakaawa. Kasi yung anak niya, demon possess. Pinaglalaruan ng kaaway. Let's read verse 16. I brought him to your disciples. Ito, nag-report yung tatay. I brought him to your disciples and they could not cure him. So, ito palang tatay na ito, dinala niya na sa mga disciple ni Jesus, pero hindi gumaling. Hindi lumayas. Ganun pa rin. Kaya lumapit na siya sa Panginoon. Verse 17. And Jesus answered and said, you unbelieving and perverted generations, how long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here.
to me. So, sabi niya sa mga disciple niya, kasi nandun eh. Alam niyo po, dinala ko na sa mga disciple niyo, pero wala pa rin po. Pero tingnan niyo yung sabi ni Jesus, you unbelieving. Ibig sabihin, hindi naniniwala. At hindi lang isang tao ang sinabi niya doon. Ang sabi niya, unbelieving generation. Ibig sabihin, hindi lang isang tao, hindi lang isang pamilya, kundi yung generation during that time. Are you listening? So kaya, hindi gumaling, itong batang ito, hindi siya na-deliver, walang deliverance na nangyari sa kanya because of that unbelieving spirit na meron itong mga tao. And perverted spirit. Tapos sabi ni Jesus, how long shall I be with you? Parang ganito, ang tagal mo na hanggang ngayon, hindi ka pa naniniwala. Parang ganon. Ang tagal mo na akong kasama. Parang ganon. Ang tagal mo nang nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero hanggang ngayon, di ka pa rin makapaniwala. O di ka pa rin naniniwala. Let's read verse 18. Tuloy lang natin po yung kwento. Ayan. And Jesus rebuked him. Ayan, di ba pinapunta yung bata sa kanya. Nasa kanya na yung bata kasi nga hindi na pagaling, hindi lumayas yung demonyo dun sa mga disciple niya. Dinala na nung right decision, di ba? Di ba? Pwedeng sabihin naman ng tatay, ay, wala naman yung mga disciple nga niya, hindi niya kaya. Pero tingnan nyo, nung hindi kaya ng mga disciple, right decision ng tatay, dinala kay Jesus. Di ba? Baka dinala mo na sa albularyo, hanggang ngayon wala pa rin. Kay Jesus mo dalhin, sigurado may mangyayari. Kaya lang, handa ka bang ma-rebuke? Kasi minsan kapag pumalapit tayo sa Panginoon, nakala natin, oh, ganun, praise God. Oh, hindi, ni-rebuke niya eh. I rebuke you. Oh, ganun, gusto mo ba yun? Sinong gustong ma-rebuke para gumaling? Siyempre, ang nire-rebuke, hindi naman ikaw, kundi yung spirit. Di ba? Hindi naman ikaw, kundi yung spirit. Kaya sabi niya, I rebuke you. Anong verse na tayo? Verse 18. Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured at once. Come on, palakpakan mo naman si Lord, kapatid. May nangyari. May nangyari ba? Imagine, malamang hindi lang sa mga disciple dinala to eh. Malamang dinala to sa nagtatawas, sa nag-albularyo, baka dinala pa to sa mambunong. Baka ilang baka na o baboy na ang kinatay, wala pa rin eh. Diba, ilang inalay na eh, na dugo na tumigis, wala pa rin eh. Pero pagdating sa Panginoong kapatid, walang mahirap sa Diyos. At sa atin, pwede rin yun kapag marunong tayo maniwala, manampalataya. Ayan, o tingnan nyo, sumunod eh. Sumunod yung demonyo, lumayas. Diba? Nung nirebuke ni Jesus, come out! I rebuke you! O yun, lumayas ang demonyo. Diba? Sumunod ang demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Marunong kaya ang sumunod yan? Pag yan kaya ang na-rebuke, susunod kaya yan? Hello? Buti pa to, sumunod oh. Diba? Sabi mo sa katabi mo, abay, ikaw ba naman? Kamo. Ayan o, nung nirebuke ni Jesus, mabilis, lumayas yung demonyo. Pag tayo, kinukorek, nare-rebuke. Hindi demonyo lumalayas. Baka tao lumalayas pag nare-rebuke. Yung spirit lang na hindi maganda, yun lang dapat lumayas, hindi yung tao. Sabi mo sa katabi, huwag ka lalayas. Yung masamang ugali, yun ang lalayas dapat. Come on, palakpakan mo si Lord, kapatid, di ba? Dapat ganon. Tama? Kaya pag nire-rebuke tayo, hindi yung personalidad natin na pagkatao, kundi yung mga bagay na hindi dapat nasa sa atin. Alam nyo, naalala ko nga, bata ako eh. Diba? Yung very spiritual yung mga tao nung araw.
Pati yung espiritu ng langaw pinapalayas, di ba? Mga espiritu na, espiritu ng langaw lumayas. Tapos nung na-realize ko, wala namang espiritu ang langaw eh. Di ba? Hello? Kaya hindi naman susunod yun langaw kasi wala namang espiritu yun eh. Insekto lang yun eh. Hello? Let's continue reading. Dito po naman sa passage na to. Okay, verse 19. Let's read verse 9. Then the disciple came to Jesus privately and said, "Why could we not drive it out?" After napalayas ni Jesus yung demonyo dun sa nag-apahirap at nag-aalipin dun sa bata, nakita nila yung demonstration ng kapangyarihan ni Jesus. Itong mga disciple at yung mga taong nandun, pati yung tatay, hindi siya binigo ng Panginoon. Alam niyo po, no? Kung gusto kong makita niyo to, yung tunay na lumalapit sa Panginoon ay hindi mabibigo. Kapag tunay kang lumalapit sa Diyos, hindi ka bibiguin ng Panginoon. I believe itong tatay na to kung saan-saan na niya dinala. Pati nga sa mga disciple ni Jesus eh. Pero wala pa rin nangyari. Pero nagdesisyon siya. Lalapit ko siya sa Panginoong Jesus. It takes a decision for you to experience the greatest miracle of your life. Amen? It takes faith and obedience. At minsan kailangan lunukin mo yung pride mo. Minsan kailangan isang tabi mo yung anumang mga bagay. Ginawa ko na wala pa rin eh. Hello? Pero sa Panginoon, pag tunay kang lumalapit at tunay kang nagpapakumbaba. Ano yung sign ng pagpapakumbaba? Di ba lumuhod siya? Hindi naman siya pumunta doon. Sabi niya, nabalitaan ko Jesus, nagpapagaling ka daw. Sige nga, susubukan kita. Tingnan mo itong anak ko, napapahirapan na, ilang ano na. Sige, susubukan ko kung talaga makapangyarihan ka. Ganun ba yung attitude?
naman natin yung buto. Nung last Sunday nga, nagpakita ako ng buto eh. So, hindi pala natin kailangan ng sobrang laking faith. Kahit maliit lang pala may ma-accomplish. Let's continue reading verse 21. Ang sabi niyan, tinuloy pa yan ng verse 21, but this kind does not out except by prayer and fasting. Hindi nila ma-drive out yung demon dun sa bata dahil kulang sila sa pananampalataya at dahil kulang sila sa pag-aayuno at kulang sa panalangin. So yun yung nireveal ni Jesus dito, mga kapatid. Kaya pala may mga struggle tayo, may mga miracle tayo na inaasahan, na pinagpe-pray at inaantay, pero hanggang ngayon wala pa. Tingnan mo yung katabi mo, ganunin mo. Okay, ganunin mo lang. Unang-una, anong sinabi ni Jesus? Lack of faith. Little faith. Faithless generation. If you have a faith just like a mustard seed, you can say to this mountain to move and it will move. Nothing will be impossible to you if you have a faith like a mustard seed. So kaya nga yung topic natin ngayon, di ba, yung seed, no? The mustard seed represent the quality of our faith. Sabi mo sa katabi mo, kumusta yung quality or measure ng faith mo? Alam mo, you cannot fake the faith. Hindi natin pwedeng i-fake yung faith. Hindi natin pwedeng pekehin. Kasi bakit? Si Lord ang nakakaalam. Yung sasabihin mong masaya ka sa kapwa mo, pwede mong pekehin yon. Pero yung pananampalataya, si Lord ang nakaka-identify nun, ang nakakakita nun, ang nakakataros nun. So, hindi natin pwedeng i-fake. Yung smile, pwede mong i-fake. Yung kunyari, masaya ka, pero yung faith, hindi. Pero yan ang pinaka-requirements. Unang-unang hinahanap ng Diyos para makaranas ang isang tao ng matinding himala sa kanyang buhay. Pananampalataya. Sabi mo sa kanila, pananampalataya. Alam niyo po, hindi po basta-basta ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya pag tingnan niyo po, no, pananam. Di ba ibig sabihin, may tinatanim ka? Tapos, pag pananam, di ba sa Kapampangan, ang ibig sabihin ng tanam, di ba? Pagtatanim yun. Pananam. Tapos, hindi pa natatapos doon, may tatanim ka, di ba? Tapos, taya. May itataya ka talaga. Kaya, may itatanim ka at may itataya ka. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hello? Gustong makaranas ng matinding himala, wala namang tinanim. Wala namang tinaya. Hello, are you listening? May effort po yun. Dito sabi ni Jesus, kaya hindi nyo na-drive out yun kasi kulang kayo sa pananampalataya. Di ba, isang butil lang ng mustasa nga lang, pwede nang mangyari yun eh. Pero kulang. Baka siguro, hindi kasi laki ng butil. Tsaka yun, yung prayer and fasting, kulang sa panalangin. At kulang sa pag-aayuno. Kaya yung context po ng binasa natin, meron pong isang tatay na pumunta sa Panginoong Yesus, sa disciple muna, hindi gumaling, pumunta kay Jesus, then pinagaling. Tapos, ang message ni Jesus sa mga disciple, kasi nagtanong sila, kulang kayo ng pananampalataya, kulang sa panalangin, at kulang sa fasting. Yan ang sabi ni Jesus. Kaya, dito makikita natin, ang mustard seed, diba, isa sa pinakamaliit po na seed yan, na yun po yung ginawang illustration ni Jesus para maintindihan natin yung mensahe na gusto niyang i-convey sa atin. Gusto niyang iparating po sa atin. Maliit po yan sa nakikita ng ating mata, pero kapag po yan ay lumago, alam niyo po na magiging kagaya ng isang malaking puno yan. So napakahalaga na pag-usapan natin ngayon yung pananampalataya na binabanggit ko at binanggit din ni Jesus. So what is faith? Ang ibig sabihin po ng faith, dun sa original Greek word niya, is pistis. Sa ating kasi, iba yung piste, di ba? Hindi, pistis. Okay.
Ang ibig sabihin po niyan, yun yung ating belief, yung hope, no, yung ating pag-asa, yung ating pagtitiwala, at yung ating pong confidence, yung ating self-esteem or assurance, okay, yung conviction, at yung reliance natin sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng faith. Okay, it is our belief, our hope, our trust, our confidence, assurance, convictions, and reliance unto God. Yun po yung ibig sabihin ng faith. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya hindi natin pwedeng i-fake yung faith. Amen? It is completely trusting God. It is the conviction. It is a substance. Sabi po ng Hebrews 11:1, binanggit po dyan, dinefine po dyan, anong ibig sabihin ng faith? What faith is all about. And this is what Hebrews chapter 11 verse 1 says. Now faith, sabi natin, now. So yung faith is now. Faith is not yesterday. Faith is not tomorrow. Faith is now. Sabi mo sa katabi mo, now. Hindi bukas. Hindi susunod na araw, kundi now. Kaya kapag maniwala tayo, manampalataya, huwag bukas, ngayon na. Yung makakatanggap ka na ng himala, gusto mo bukas pa? Yung makakatanggap ka na ng breakthrough, gusto mo bukas pa? Sino gusto ngayon na? Come on, mag-ingay ka ngayon, palakpakan mo si Lord. Kung gusto mo ngayon na. Alam niyo, kung paingayan lang ang measurement, wala kang marireceive. Kasi mag-ingay ka, palakpakan mo siya, Hello? Come on, kung ngayon magbubuhos ng kagalingan, ng himala, ng blessing, ng finances, ng relationship, ng pagmumultiply, come on, kung now! Ay, salamat Lord, mukhang marami na pong makakatanggap. Now faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Yung pananampalataya, yung wala pa, pero pinaniniwalaan mo na mangyayari. Yung nag-aaral ka pa lang, parang malapit ka nang mag-graduate, yung tingin mo sa sarili mo, mag-graduate ka talaga. Di ba? Yung wala pa yung board exam, nagre-review ka pa lang, tapos pinaniniwalaan mo, papasa ka na, yung pagising mo sa umaga, kinakausap mo ang sarili mo, hey engineer. Hello, good morning, nurse. Hello, good morning, architect. Di ba mga ganun eh? Yung wala ka pang cell group pero naniniwala ka may cell group ka na, pagising mo ng umaga, magdi-devotion ka na, ito ang devotion ng magiging cell leader. Yung alam mong may sakit ka, yun ang nararamdaman mo, pero alam mo pagagalingin ka na, kaya hindi ka na galaw may sakit, ikaw ay galaw magaling na. Yung alam mong sa totoo nanghihina ka, pero dahil nananampalataya ka, papalakasin ka ng Panginoon, hindi galaw ng panghihina ang galaw mo, kundi yung galaw ng pinapalakas at lalakas na pananampalataya na bigay ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tumatalab na. Amen? So yun po yun, yung kumbinsido tayo, without a shadow of doubt, that God can do miracles. Amen. That God can do breakthroughs, restoration, blessing, multiplication, provision, healing sa buhay natin. Ano po ang sabi ng Hebrews 11:6? But without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposibleng ma-please natin ang Panginoon. Minsan, mas gusto nating i-please ang tao. Pero si Lord, saka na. Next time na lang, dapat si Lord ang una nating ipiplease. For he that cometh to God must believe that He is, and that He rewarder of those who diligently seek Him. So yun po yun. Without faith, it is impossible to please God. Kaya our goal is to please God. We don't want to hurt the holy and righteous God. We cannot
only please God through the works that we do, but by faith, and our faith will be displayed through our obedience and through our actions in the sight of the Lord. May natututunan po ba tayo, mga kapatid? Kaya kung gusto mong i-please si Lord, kapag na-please mo si Lord, humanda ka sa kaya niyang gawin sa buhay mo. Kaya our goal is not to seek the miracle. Our goal is to seek the miracle working God. Our goal is to seek the source, not the resources. Because resources is just the byproduct of the source. Kaya pag nawala na yung source, wala nang resources. Kaya kapatid, ang una nating hahanapin, ang Panginoon, ang mukha niya, at kanino tayo mananampalataya? Sa Diyos, higit kaysa sa tao. At tayo ay dapat nagpapatuloy sa pagsisik at paghahanap at paglalim ng ating relasyon sa Panginoon. Kasi bakit? Anong sabi doon? For he that cometh to God must believe that He is. Because you cannot believe the God you do not know. You can only believe the God you know. Hindi mo kayang paniwalaan yung Diyos na hindi mo kilala. Kaya dapat nating kilalanin kung sino ang Diyos natin. Yung Diyos na tinuturo ng Bible, na lumikha ng langit at lupa. Hello? At dahil nagkasala ang tao, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang sino mang manampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the God. Yung namatay na luminis sa ating, yung bawat dugo niya, patak ng dugo ay luminis sa ating mga kasalanan. Kaya makikita po natin dito, anong sabi doon? And that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Sino pong i-reward? Yung mga nagsisik sa kalooban ng Diyos. Sino po gusto ng reward? O ano bunga lang po yun? Ng pagsisik natin sa mukha ng Diyos. Di ba pag may hinahanap ka, hindi ka naman lang nakaupo. Kasi marami dito naghahanap, bibig lang naghahanap eh. Tama ba mga nanay? Di ba yung mga anak, di ba, dito ko lang nilagay yun eh. Dito ko lang nilagay yun eh. Di ba, bakit wala siya ngayon? Di ba, imposible, dito lang yun. Di ba yung naghahanap? Hindi lang nagsasalita. Sabi ng nanay mo, hindi mo mahanap yan sa bibig. Gamitin mo paa mo, tsaka mata mo, mahahanap mo yan. O nga, no? Kapatid, hindi lang natin mahanap ang Panginoon dahil sa bibig. May action yun. May effort yun. Kaya si Lord, matapat namang nagre-reward. Doon sa mga nananampalataya at marunong sumunod at gawin yung pinanampalatayanan. Kasi pwedeng, sabi nga ni James, show me your faith. Without works, that faith is dead. Ibig sabihin, yung pananampalataya, yung may gawa. Hindi yung pananampalataya lang sa salita, walang makaka-accomplish yun. Kaya a test of our faith is not just when we declare, but the real test of our faith, if we walk the talk, and if we walk the word that we believe. Kaya, panahon na mga Turbinians, kasi alam ko, matinding breakthrough ang gagawin ni Lord. May mga breakthrough na nga sa buhay natin eh. Pero gusto ko maintindihan nyo, yung parte ng breakthrough, may breaking moment. Kaya kung may breaking moment, masaya ka. Huwag kang, Panginoon, bakit kung kailan breakthrough? Ngayon may break. Nag-break kami. Di ba yung mga gano'n? Parang nabe-breakdown na yata ako. Break it down. Can't touch this. Ganun ba yan? Break it down, yo. Ganun ba yan? Hello? Process eh. Sabi mo sa akin, process. Kasi kung i-bless ka ni Lord ngayon, ang sama na ugali mo, di yumabang ka. Hello? Kung pagpapalain ka ni Lord ng matindi, ng lubos-lubos ngayon, di ka naman faithful. O di sasabihin mo,
I did it my way. Di ba? Hindi. Dapat gagawin natin sa kalooban ng Diyos, bibiyaan tayo ng talento at ng mga kakayanan at si Lord ang magbibless. Amen? So, paano naman natin nararanasan yung pananampalataya? Faith comes by hearing and hearing through the word of, Romans 10:17. Consequently, faith comes by hearing the message and the message that is heard through the word about Christ. Kaya minsan, narinig mo na. Pero maririnig mo pa. Kasi bakit? Para yung pananampalataya, umusbong. Yung pananampalataya, magsimula muli. Lumago yung pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, hindi lang yung isang pakikinig. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sabing narinig ko na yan. Kasi bakit? Pinaparinig nga ni Lord sa'yo ulit. Kasi bakit? Kulang pa ang pananampalataya. Di pa lubos, hindi pa ganap. Kaya nga, when we hear the Word of God, na-encourage tayo. Di ba last Sunday, naalala niyo yung message, kaya huwag kayo nga absent. Yung last Sunday, di ba yung Word, di ba, itinanim dun sa bawat klase ng lupa that represent the kind of heart of the people. Naalala niyo? Di ba? So yung soil, naalala niyo? Di ba, nung last Sunday. Kaya napakahalaga nito kasi, tuloy-tuloy po ito at magkakasama po ito, no? Magkakonnect po ito. Kaya ito po, yung pananampalataya, matatagpuan lang natin, magiging posible lang yan kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. At sa pakikinig. At sa pakikinig. At sa pakikinig. Di ba, yung iba, talented di ba? Parang yung nanay ko, wala na po siya, nauna na siya sa Panginoon. Talented po yung nanay ko. Nanonood siya, makakatulog siya. Pag pinatay mo, sabi niya, nanonood ako. Ganon din ba nanay niyo? O pag inop mo, magigising. Tapos sabi ko, anong nangyari? Bakit mo pa itatanong? Di mo naman pinapanood Di ba? Napaka-talented. Tingnan mo yung katabi mo, ano kaya ang talent meron yan? Kung meron man tayong talent, dapat yung mapagpapaniwala sa Diyos. Di ba? Kung e-effort ka mang magtitiwala, huwag sa fake news. Yung pananampalataya, yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung sinasabi ng Panginoon, doon tayo maniwala. Doon tayo manampalataya. Basahin ko po sa Tagalog. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kauntian ng inyong, sinabi ni Jesus yan, Tagalog ng verse 20. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayo ng pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon. At ito'y lilipat, at sa iyo'y hindi may pangyayari. Alam niyo, sige, pakita natin yung picture. May picture yata dyan Meron ba? Ayan yun yung mustard seed. Tapos, pakita mo nga yung tree. Yung mustard tree. Meron? Ay, di ko yata na-set yung picture, Okay. So, doon po sa binasa natin, habang hinahanap po nila yung puno na nawawala. Dapat, ano po yan? Acorn po yan. Pero yung almost the same. Ito po, ayan, total. Ayan, makikita nyo. Yung seed pinakita, Yung tree ganito. Ayan. Okay. Nakita nyo? Sabi ng iba. So, mas malaki po siya. Okay? So, dun po sa binasa natin, yung gusto kong ipaliwanag po dito ngayon, kasi
binagkit na natin yung faith. Ito po yung mga mahalagang words na binanggit ni Jesus kasi, di ba, yung faith. Tapos, yung mountain. Kasi dapat maintindihan natin anong ibig sabihin po ng mountain. Baka mamaya, pag uwi mo, no, tinitingnan mo yung bundok. Susubukan ko nga yung sinabi ni Pastor kung totoo. Susubukan ko kung meron ng size ng butil ng mustasa, yung aking pananampalataya. Nandun yung bundok, may bahay doon. Yun yung masungit na nakatira. Sabihin mo, susubukan ko nga yan. Lord, you said on your word, if I have a faith just like a size of a mustard seed, I can command that mountain to go there. And nothing will be impossible to me. In Jesus' name, I command you, mountain, to go out on that place. Move there. Kasi bakit? Nakaharang ka. Wala pa rin Baka mahina ang boses, kailangan lakasan. I rebuke that mountain. Baka hindi English. Kailangan Ilocano ba? Ay, ayaw pa rin ng Ilocano. Ikang kanay ko kaya? O ibaloy kaya, di ba? Wala pa rin. Ayun, natagpuan din po yung puno. Nakita niyo po yung sidang liliit lang. Kasi baka akala natin sa atin kasi yung mustasa iba eh. Di ba? Pero yung mustasa po doon sa sa Israel, maliit lang po yung buto, pero pag lumaki, ganyan. Kasi baka akala nyo yung binuburo, yung mustasa, di ba? Marami pong ganun sa amin sa Pampanga. Sa atin din dito, di ba, yung parang gulay lang siya na maliit, na may bulaklak. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Bible na mustasa. Yung seed maliit, pero pag lumaki, yan, ganyan, puno. Mas malaki pa sa'yo. O balikan natin yung mountain, kasi natagpuan na nila Meron ka bang mountain dyan? So, ang sabi doon, di ba, you can command that mountain to move, and it will move. Hello? Sabi dyan, yung context niyan, in Jewish idiom, yung moving mountains is doing what is humanly impossible. Yan ang ibig sabihin nun. Idiomatic word lang yon. Hindi yung bundok, lilipat, dadali mo doon. No, hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, ang pinapatungkulan ni Jesus doon, sa kanilang tradition at sa culture nila, at sa context nun, yung imposible sa tao, ay kayang gawin ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Figurative speech lang po yun. It means great obstacles, challenges, impossible things. Yung mga mahirap paniwalaan, yung parang hindi pwedeng mangyari. Yung parang matagal na kayo nagkahiwalay, magkakabalikan kayo, kayo pala ang forever. Di ba? Parang naiba na yung kanta mo. Di ba? Ay lumalaban. Yung malubhang karamdaman, sabi ng doktor, wala nang kagalingan, pwede pa rin. Amen? Kasi sa Diyos, walang imposible. Sa tao, may limitasyon. Pero kay Lord, walang limitasyon. Yung sasabihin ng tao na wala ka ng pag-asa, pero kapag lumapit ka sa Diyos at meron kang pananampalataya na sinlaki lang ng butil lang mustasa, kapatid, butil lang yon, pero pag nag-grow yun, yung puno, ang laki nakita ninyo. Yung bunga ng matinding pangyayari. Sabi mo sa katabi mo, nothing will be impossible. Ang ibig sabihin niyan, yung limitless possibilities when we align ourselves with God. Amen? And the power of God manifests. Hindi lang yung dahil sa declaration natin, kundi yung dahil sa pananampalataya natin doon sa Diyos na ating pinaniniwalaan. Kaya may himala, hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa declaration mo, kundi dahil sa maliit na pananampalataya na itinanim natin at nakita ng malaking Diyos. Yun ang gagawa ng solusyon at sagot sa matagal na panalangin na hindi mo nararanasan at mararanasan
mararanasan mo na. Mararanasan mo na. Mararanasan mo na. Mararanasan mo na. Mararanasan ko na. Come on, sabihin natin, mararanasan ko na. Sabay na malakas na palakpak. Come on! Alam niyo po, ako'y nalulungkot. Kasi introduction pa lang pala yun. Okay, number 1. Okay. So, tinignan kasi natin yung pananampalataya, di ba? Tinignan natin yung seed, tinignan natin yung mountain. Kasi yun yung binanggit ni Jesus eh. Tama? Kasi baka mamaya, pag-uwi mo sa bahay mo, yung mountain, di ba? Ano mang sagabal? Ikaw sagabal. Di ba? Ikaw nabyanan, sagabal. Ayaw mo sa akin, ha? Pinapalayas kita sa mundong ito. Pinapalayas kita sa Earth. Pumunta ka sa Jupiter. Hello? Ikaw, kapitbahay ko, na sagabal sa buhay ko. Sagabal sa parking. Di mo yung mga ganyan? Sa Baguio, di ba, parking, very issue yan. Di ba? Hindi ganun, ha? Kaya dapat naintindihan natin, di ba? Yung mga humanly impossible, but with God, nothing is impossible. Yan po yung mountain. What are the mountains? Mamaya, no? Sa buhay mo. Na kailangan mo i-identify na kailangan, ang katapat lang pala nun, seed. Kaya yung the measure of our faith, it's very important. Kaya ngayon, kaya pala ang dami nating gusto, ang dami natin pinagpe-pray, wala. Baka kagaya din tayo ng mga disciples, sabi ni Jesus, kulang ang inyong pananampalataya. Kasi bakit? Yung mga bagay na yan, hindi lang nadadaan dyan, kundi dapat kailangan ng panalangin at pag-aayuno. Amen? Kasi yung iba, hindi naman sanay sa fasting, sanay sa feasting. Sanay sa eat all you can. Pero hindi sanay sa fasting. Sanay sa fast eating, pero hindi sa fasting. Dapat alam natin yan, mga taga-True-Vine, no, every year naman, meron tayong fasting. Pero kapag meron ka mga struggle, meron mga mountain sa buhay mo, na tila baga parang walang nangyayari, I pray that you will be reminded on this teaching of Jesus. Hindi lang nadadaan yan sa rebuke. Dapat may pananampalataya, kahit maliit lang. Samahan mo ng panalangin. Samahan mo ng pag-aayuno. Yan ang sabi ni Jesus. Si Jesus mismo may sabi. Okay, number 1. The seed represent the measure of our faith. Number 1, seed faith starts small but holds a great power. Totoo po yan. Diba? Yung seed na yan, maliit lang po yan. Pero sa loob niyan, may matinding potential. At may matinding power na mangyayari. Kasi bakit? Na-please natin ang ating Panginoon. Amen? The mustard seed emphasize the quality, not the quantity of faith. Diba? Hindi yung dami, hindi yung laki, kundi ang ini-emphasize doon, yung quality. Sabi mo sa katabi mo, quality. Yung verse 17 and 20, pinapakita doon yung unbelief at saka yung faith in faith. Alam niyo ano ibig sabihin ng unbelief? Ito yung people falling in trusting God. Hindi nila kayang paniwalaan ng Diyos. Usually, mga matatalino. Kasi bakit? Hindi pwede. Cannot be. Borrow 1 from 2. Syntax error. Hindi pwede. Kasi bakit? It's illogical. It's not scientifically, you know what? It's impossible. Doon nga Doon nga ang expertise ng Panginoon Yung imposible sa atin, normal lang sa Kanya yon. Amen? Are you listening here? So, faith in faith means trusting our own ability to believe instead of God's power. Yun ang pinakita ni Jesus dito sa passage ng verse 17 at saka ng 20. Yung pananampalataya, yung confidence, hindi lang sa sarili natin. Dapat yung confidence dun sa Diyos. Kasi tayo, limited. Pero ang Diyos, unlimited. Tama po ba? Tayo, may limitasyon lang yung ating kakayanan, pero Diyos walang limitasyon. Yun po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Yung isip natin, limitahan tayo. Yung kaisipan natin, di pwede. Yung lakas natin, hindi pwede. Pero dahil may pananampalataya ka, kapatid, pwede yung sinasabi ng tao, ng ibang tao, na hindi po pwede. Pag sinabi ni Lord, pwede. Pag sinabi ni Lord,
you have an answered prayer, it will going to happen. Amen po ba? Basta genuine yung faith. Basta totoo yung pananampalataya. Because we cannot fake faith. Amen po ba? Childlike faith. Alam niyo po yung ibig sabihin ng childlike faith? Yung childlike faith, ito po yung qualities ng kagaya ng isang bata kung paano nananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong maging bata. Paminsan-minsan. Yung pananampalataya ha. Okay, basahin natin Matthew 18:3. Ano sabi doon? Truly I tell you, this is Jesus speaking, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Sandali. Mature na ako, magiging bata pa ako. Like a little children. So ano ba yung mga katangian? Kaya gusto ko sabihin dito yung childlike faith. Paano po yung magkaroon ng childlike faith, yung pananampalataya? Ano ba yan? Immature faith? Hindi, yung childlike faith. Sabihin po natin, childlike faith. Ang qualities po niya, number 1, trusting and dependence. Ganyan po yung mga bata. A child relies fully on their parents for food, protection, and guidance. Kapag ang bata, kapag sinabi natin yung trusting and dependence, yung mga bata po, nakadepende yan sa tatay. Nakadepende po yan. Sa tatay, nanay, silang magpapakain, silang magpoprotect, sila po yung magaguide. In the same way, childlike faith means depend completely on God, not on our own strength. Hindi lang po sa sarili nating lakas. Another thing, childlike faith, it's simplicity of belief. A child does not overcomplicate things. They simply believe. Yung mga bata po, kung anong sinabi mo, paniniwalaan nila yon. Hindi nila ino-overcomplicate. Di ba pag sabi mo sa bata, anak, sige sa sweldo, dadaling kita sa Jollibee. Hindi isipin ng anak na, paano, wala naman pera si mama, wala naman pera si papa, anong panja-Jollibee namin? Magkano kasi yung Jollibee? Magkano kasi yung pamasahe? Magkano kasi yung bayad sa tuition? Magkano kasi Hindi. Ang bata, pag sinabihan mo, pag may sinabi ka, maniniwala yon. Amen? Childlike faith nga eh. They simply believe without overcomplicating things. Alam nyo, minsan, kaya nga sabi ni Jesus, hanggat hindi kayo maging kagaya ng bata. Kasi minsan sinabi na ni Lord kinocomplicate pa natin. Ang dami pa nating iniisip. Paano mangyayari yun? Ang hirap naman kaya. Wala na yung pananampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, pwede mo bang marap ka sa katabi mo? Sabihin mo sa kanya, sige sabi mo, simulan mo ng pagdudahin yung pagdududa mo. Diba? Wala namang mangyayari dyan eh. Okay, ito naman. Sabi mo sa kabila, simulan mo ng paniwalaan ang pananampalataya mo. Sigurado may mangyayari. Come on, palakpakan mo si Lord. Tuwa-tuwa yung mga kasawa, katabi, pagdudahan mo na yung pagdududa mo na. Hello? Letter C, humility and teachability. Ito po yung childlike faith. Children are not proud. They know they need guidance. Amen? Kailangan nila ng guidance. A childlike heart is open for correction and ready to learn. Yan po yung ibig sabihin ng childlike faith. Open tayo sa correction at willing tayong matuto. Hello, kasi ganun ang bata eh. Di ba? Nagkamali siya. Ay, mali yan anak. Ay, ganun po ba? Sige po, hindi ko na po gagawin. Sorry. Di ba? Pero tingnan mo yung katabi mo, pag nagkamali yan, kahit mali, mukhang ipipilit pa rin. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, childlike faith, bro. Childlike faith, sis, childlike faith. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi yung mali na nga. Mali na nga eh. Pag mali, tama. Kaya kailangan nating maging childlike faith. Kasi bakit? Kung hindi tayo childlike faith, ayaw nating maturuan, ayaw nating ma-rebuke. Yung humility and teachability and then yung joy and expectation. Children look forward with hope
and excitement. Ganyan po yung mga bata. Alam mo anak, sa birthday mo, bibilang kita ng bagong damit. Terno. Ay, sige, thank you, mami ha. Di ba? Alam mo, sa birthday mo anak, bibili kita ng sapatos. Alam mo anak, yung bibili ko sapatos sa'yo, yung may ilaw. Ay! Totoo, yung kapag naglakad ka anak, yung may... Di ba yung mga bata? Tama? Yung ano, normal sa kanila yung masayahin. Di ba? Yung kapag sinabi mo, mag-expect sila. Hello? Sapatos lang yun na umiilaw. Anak, alam mo, nung bata ako, di ba? Ganon din ang shoes ko, Mighty Kid. Ngayon, wala na yata ang Mighty Kid, no? Yung pag umapak na ganon, iilaw, di ba? Papasok ka sa school, Christmas party, di ba? Talagang inaapak-apak mo talaga. Para talaga mailaw ng mailaw, di ba? Di ba? Yung bago yung damit mo, terno, di ba? Yung damit mo, yung ano, tapos kung babae ka, naka-headband ka pa, di ba? Tapos, ikaw, lalaki, di ba? Naka-shades pa yan kahit umuulan. Nakapamada pa yan, di ba? Hello? Ang saya-saya kasi bata eh. Kasi pag sinabihan yung bata, di ba, yung joy and expectation, yung excitement nandun, yung hope nandun. Children look forward with hope and excitement. Kaya yung childlike faith po dito, yung children-like faith looks on God's promises with joy, expecting Him to fulfill them. Yan ang ibig sabihin po ng childlike faith. Yung masaya tayo pag may natanggap tayong word kay Lord. Masaya tayo pag may natanggap tayong mensahe at salita ng Diyos at pangako ng Diyos. Kasi bakit? Pag sinabi na, sinabi niya, mangyayari yun. Kasi si Lord ang nagsabi. Pangako niya yun eh. Hindi tao na kagaya natin na nangako ang Diyos na minsan napapako. Pero yung pangako ng Diyos, sa tamang panahon, mangyayari yun. Sabi mo sa katay mo, sa tamang panahon. Kasi kaya akala natin walang nangyayari, kagaya gusto nating mabilisan. Gusto mo nang mabilisan, o palakin mo yung faith mo. Establish mo yung faith mo. Amen po ba? May naunawaan po ba natin mga kapatid? So pangalawa, yung faith moves mountains, yung seed of faith that moves mountains. Yun, sinabi ko na po kanina, no? It symbolizes the impossible, that nothing is impossible with God. Mountain represent problems, obstacles, or impossibilities in our lives. No? Faith declares, God is bigger than my mountain. Sabi po natin, God is bigger than my mountain. So higit po na mas malaki ang Diyos natin kaysa sa bundok ng iyong problema. Kaysa sa bundok ng iyong suliranin. Kaysa sa anumang pinagdadaanan mo ngayon, higit na malaki ang Panginoong Yesus. Alam niyo si David, di ba nakipaglaban sa isang higante? Ang liit lang niya. Wala ngang naniniwala sa kanya eh. Imagine kahit tatay niya hindi naniniwala sa kanya. Imagine pinagalitan pa siya ng kuya niya. Pumunta dun sa labanan, nag-deliver lang ng pandesal at ng may palaman na cheese. Tapos nung nandun, narinig niya si Goliath, hinahamak ang hari, hinahamak ang Diyos ng Israel at ang ukubo ng Israel. Aba, itong batang si David, hindi niya gusto yun. Ang laki ni David, ni Goliath. Pero, dahil mas malaki ang Diyos ni David, nanliit itong malaking Goliath. Tandaan nyo, what you focus will magnify. Pag pinopokus mo yung problema mo, yung hindi mo kaya, yung mahirap, hihirap talaga. Kasi what you focus, kaya di ba, yung magnifying glass, may maliit na letra, may maliit na pyesa, may maliit. Pag tinapat mo yung magnifying glass, kahit maliit, lalaki. Hello? So kung mas malaki ngayon ang sitwasyon ng hindi maganda sa buhay mo, huwag yun ang pokusan mo.
Pukusan mo yung konting hope. Pukusan mo yung konting pag-asa. At yung maliit na yon, habang pinupukusan mo, lumalaki ng lumalaki yung pananampalataya mo. Kasi bakit? Pag nakatingin ka sa hindi mo kaya, mahirap lahat. Wala, hindi ko makakaya. Hindi ko maka-achieve yung imposible yan. Wala talagang mangyayari. Nanghihina ako. Hinang-hina na ako. Talagang hinang-hina na. Manghihina ka talaga. Pero habang nanghihina ka, yun ang katotohanan. Pero may pananampalataya ka, God is the strength of my life. God is the strength of my life. God is the strength of my life. God is the strength. Yung lumalakas na ba? Di ba? Hindi yung, wala na. Ako isang tao lang na nadadarang at natutuksorin. Kasi kung yun ang kung yun ang pinokus mo, yun ang lalaki. Pero pag di mo na pinansin, pero ginagawan mo ng paraan at nagpo-focus ka sa kayang gawin ni Lord, yun ang mangyayari. Kaya si David, natakot ba siya sa laki ni Goliath? Yung mga buong tukbo ng Israel, takot na takot. Pero merong isang bata na hindi natatakot. Alam niyo anong sabi ni David? 1 Samuel chapter 17 verse 45. You come against me with sword, spear, and javelin. Kasi bakit? Yun ang Yun ang gear for battle. Yun ang labanan sa yun ang armas sa pagkikilaban ng araw. Traditional war. Okay? You come against me with sword, spear, and javelin. But I come against you in the name of the Lord God of Israel. Yan ang sabi niya. Whom you defied. Hindi niya sinabing, I come against you in the name of the Lord God of Israel. Alam niyo ano sinabi ni Ano sinabi ni Goliath? Sino itong kutang lupa to? Kutang lupa na to, sabi niya. May daladalang tirador, si David. Tapos ano sabi ni Goliath? Ano sa palagay mo sa akin? Aso! Tumawa pa po siya. Tinawanan niya. Pero alam niyo, kahit tatawanan ka ng mga ibang taong hindi naniniwala, kapag buo ang pananampalataya mo sa Diyos, hindi ka maapektuhan. Ang focus mo sa kayang gawin ng Diyos. Hindi siya sinasabi ng ibang tao. Kaya alam niyo, anong sabi ni David? Hindi siya nagpa-intimidate. Kasi pwede kang ma-intimidate ng sitwasyon mo ngayon. Pwede kang ma-intimidate ng kawalan mo ngayon. Pwede kang ma-intimidate ng karamdaman na meron ka. Pwede kang ma-intimidate ng mga struggle mo. Pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, huwag kang mag-focus sa struggle mo. Mag-focus ka sa Diyos na pwedeng magbigay ng pagtatagumpay sa iyo. I come against you in the name of the Lord God of Israel, whom you defied. Hindi niya inilaban yung sarili niyang silakbo ng kanyang puso, kundi yung laban na kasama ang Diyos. Kaya kung gusto mong panalo sa laban mo, huwag mo lang ikaw ang humarap sa laban. Ang laban mo, dapat yun din ang laban ng Diyos. Sigurado pagtatagumpay ang kasunod nun. Come on, palakpakan mo si Lord, kapatid. Hindi po siya nagpatalo, hindi po siya nagpa-intimidate. Alam niyo anong sabi ni David? Alam niyo anong sabi niya? Sino tong supot na Pilistin na to? Abay, inasar pa niya. Habang tumatawa siya, sabi ni David, supot, 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 supot. Di ba? Lalong nagalit ngayon tong Anong palagay mo sa akin? Aso? Dala mo, tirador? O yun, nag-prophesy na siya. Kasi bakit? Ang biodata ni David, ang kalaban niya dun sa bukid pinoproteksan niya yung mga alaga ng tatay niya na tupa, yung oso tsaka leon tapos nag-prophesy siya, di ba? Ano palagay mo sa akin? Aso? Sandali. Leon, oso, ang napatumba ko. Eto, aso lang pala to O di ba? Kaya pag nag-focus tayo sa kayang gawin ng Diyos, hindi ka matatakot. Hindi ka mai-intimidate. Kasi bakit? You have a faith. You have faith in God. Not our own strength. Amen? Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid.
yung katangian po ni David dito, faith sees beyond the physical. Goliath was tall, armored, and intimidating. David was small, young, and had no armor. But don't let the size of your battle blind you to the size of your God. Amen? Do not let the size of your battle blind you to the size of your God. Kung ano mabang labanan o bundok na nasa karapan mo, kapatid, huwag yun ang pumigil sa iyo para hindi mo makita yung napakalaking Diyos na kasangga mo, na nasa likod mo, nasa side mo, left and right, at nasa harap mo, na hindi nang iiwan kailanman. Pangako ng Diyos yan, I will never leave you, nor forsake you. Faith confronts, not retreat. Yan po yung klase ng pananampalataya ni David. Yung hindi nagre-retreat, kundi nagko-confront. Ibig sabihin, hindi tumatakbo. Israel army hid in fear, but David ran toward the battle. Real faith doesn't avoid giants in front of them, but trusting God for the outcome. Amen? Fear ran away, but faith runs forward in God's strength. Come on, palakpakan natin si Lord dyan. Pag takot tayo, tatakbo tayo palayo. Pero kapag may pananampalataya tayo, tatakbo tayo papalapit sa Diyos dahil yun ang magbibigay kalakasan sa atin. Kaya nung pag pinanood nyo po, yung David, meron po yan sa Netflix. Nung po magkasagupa sila, si David po hindi umatras. Hindi niya sinabing, ikaw naman, joke lang. Hindi niya sinabi yun. Tumakbo siya, papalapit kay Goliath na buong-buong pananampalataya. Nasasamahan siya ni Lord. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang matakot. Harapin mo yan kasi pagtatagumpay ang bibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Ay, pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, pananampalataya. Taya. Pananampalataya. May itatanim ka talaga, may iririsk ka eh. Yung tutulungan kaya talaga ako ni Lord? Pero without a shadow of doubt, I come against you, sabi ni David, of the Lord God of Israel, whom you defied. Yun ang kanyang motivation. Hindi yung mga reward na ibibigay sa kanya kapag natalo niya si Goliath. Faith testifies of God's glory. David declares that the whole world would know that there is God in Israel. Nung magtagumpay siya, ang declaration niya para malaman ng buong mundo na totoo ang Diyos ng Israel. Hindi yung pag nagtagumpay ka, may mga victory ka sa buhay mo, hindi mo sasabihin, kaya magaling kasi ako eh. I'm trained for that. I was built for it. I was born for this. Pero dapat may pananampalataya. At dahil sa Diyos, yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po ba? At ng kakayanan para po mapagtagumpayan natin. This victory was not about personal pain, but about God's honor. Kasi bakit? Walang ni isa man sa kanila sa panahon na yon ni David at ni Goliath na gustong humarap kay Goliath. Takot sila. So yun, pinatunayan ng Diyos na kahit yung maliit, unnamed, insignificant, hindi kilala, hindi nga sundalo hindi nga naglilingkod sa hari para sa general, lieutenant, hindi, wala. Kapitan, hindi. Worshipper. Cell group leader. Diba? Yun yung katangian niya. Pero, anointed. Pero, may pananampalataya. Obedient. Ayun ang ginamit ng Panginoon. Kaya, our battles are opportunities for God's glory to be revealed through us. Yung mga battle po natin, opportunity yan. Sabihin natin, opportunity. Every battle is an opportunity for God to move in our lives. Kaya may mga battle ka, may mga situation ka, may mountains ka sa harap mo, opportunity yan para ipakita ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay mo. Come on, palakpakan mo si Lord, kapatid. Kaya dapat, tumitingin tayo sa Diyos, hindi sa sitwasyon natin.
2 Corinthians 5:7 says, "For we live by faith and not by sight." We live by faith and not by sight. Pananampalataya po natin, hindi sa nakikita, kundi dun nagsisimula, dun sa hindi nakikita. Dahil lahat ng nakikita ay galing dun sa hindi nakikita. Kaya kung gusto mong merong makita, maniwala ka sa na hindi nakikita. Kita mo ba? Hello? Oh, yun ang pinanggalingan noon, kapatid. Di ba si David, yung sling niya parang maliit lang, pero yung God naman niya malaki. Parang yung pananampalataya natin maliit lang, pero yung Diyos naman natin malaki. Amen? Ganun po katindi. Last, number 3. Seed faith must be planted, grow, and nurture. Yan po yung pangatlo, and I will close. Must be planted, grow, and nurture. Ano pong ibig sabihin yan? Yung seed, which is the Word of God, no? It is also represent here in this message, it is the measure of our faith. So, a seed left in your hand or on your bag won't grow unless it is planted. It must be planted. Ang buto na nasa kamay mo at ang buto nasa bag mo, hindi tutubo yan. Kailangan mong itanim yan. A seed in your hand won't grow. Faith must be exercised. So kapag yung salita po ng Diyos na narinig natin, na-receive natin, ipamuhay po natin yon. Pag napamuhay po natin, doon natin makikita, nag-grow yan at makikita natin yung resulta. Kaya nga, faith must be acted upon when we pray, when we obey, and step out when it's hard. Yung sa panahon na mahirap, yung ay, bumabagyo, may church kaya? Ay, parang umihi si San Pedro, may cell group kaya? Hello? Sabi ko nga po, no, mga Trubinians, hanggat hindi bumubuka ang lupa, may church po tayo. Kasi bakit pag ulan, ang katapat lang niyan, payong, sasakyan, di ba? Kaya kailangan po ma-plant yan para po mag-grow. Let us nurture our faith. Pangalagaan po natin ang ating pananampalataya para po ito'y lumago. Even the smallest true faith rooted in God is stronger than the greatest obstacles. Amen? Kahit yun po yung pinakamaliit lang po na pananampalataya na which is sinabi ni Jesus, rooted sa Kanya, magiging malakas po yan para talunin yung mga malalaking obstacles o suliranin ng ating mga buhay. Take your mustard seed today. Plant it in prayer. Water it with obedience. And watch God move that mountains in your life. A little faith in a great God accomplishes more than great faith in yourself. Ulitin ko po yan kasi napakahalaga niyan eh. A little faith in a great God accomplishes more than great faith in ourselves, in yourselves. Hindi ko naman pinopromote na wala tayong tiwala sa sarili natin. Hindi. Kailangan natin yon. Pero dapat higit na mas malaki yung paniniwala at pananampalataya natin sa Diyos. Ginamit nga ng Panginoon yung isang maliit lang eh. Maliit na butil ng mustasa. Ganun lang kasimple, kaliit yung pananampalataya natin. You can speak with authority to your mountains. And that mountains will be removed. What is your mountain? Ano po yung mountain na yon? Sa buhay natin, problema, pangangailangan, relasyon, ano pa man pong bagay ang mga yan. Huwag po tayong manangan sa sarili nating kakayanan, kundi dapat manangan po tayo, maniwala tayo sa kayang gawin ng Diyos. 1 Corinthians 2:5 says, your faith then does not rest on human wisdom, but on God's power. Yung pananampalataya po, hindi sa sarili nating kakayanan, kundi dapat sa kakayahan ng ating Panginoong Hesus. A little seed of faith in a great God can change your life and the life of others.
Pwede ba nating sabihin ito, kapatid? A little faith in a great God accomplishes more than great faith of yourself. Yung isa bro, pakita mo. A little seed of faith. Okay, ulitin nyo na lang. Wala pa, nahanap pa nila. A little seed of faith in a great God can change my life and the life of others. Amen? Ay, imposible lang magbago yung tao na yan. Ay, wala lang pag-asa yan. Kapatid, marami dito sa inyo, sa atin, lalahatin ko na, lahat po tayo, may pangit at bulok na nakaraan. Pero, dahil may taong nanampalataya at nanalangin sa iyo, at maaring nag-ayuno para sa iyo, at maaring may lumuhod para lang makakilala ka sa Panginoon, nanampalataya, look who you are today. Tingnan mo ngayon kung paano ka nandito nakakilala sa Panginoon dahil may isang taong nanampalataya para sa iyo. Mahirap kang i-invite. Mahirap kang dalhin. Pero dahil may taong nanampalataya sa iyo, nandito ka ngayon. May taong nanalangin para sa iyo, para mapalapit ka sa Panginoon. Kaya nandito ka ngayon. Nothing is impossible. Faith is not about what we can do, but what God can do. Faith is not about what we can do, but it is about what God can do. Yung pananampalataya, hindi yung kaya mong gawin, kundi yung kayang gawin ng Panginoon. Stop measuring your problem by your strength. Measure it by God's greatness. Simulan natin, kapatid, na huwag nang bilangin at sukatin gaano kahirap ang buhay, kundi dapat tingnan natin kung gaano tayo palalakasin ng Diyos para magtagumpay sa anumang suliranin at sa anumang ating kinakaharap. Dahil buhay ang Diyos. Amen? The God that we serve is alive. Jesus is alive. Amen? And He will prove it. And He will going to do it according to the measure of your faith. If you believe, if you trust God, you will receive. When you believe, you position yourselves to experience God's supernatural intervention. Pag may pananampalataya po tayo, pinuposisyon natin ang ating mga sarili dun sa karanasan sa mga bagay na mahihimala. Walang miracle kapag walang pananampalataya. There can be miracle if you believe. When you believe not on yourself, but on God's ability and power, it will be done. It will be done. It will be done according to your faith. According to your faith. According to the measure of your faith. You can speak to that mountain. Alam nyo, kapatid, faith is like bridge. It connects our weakness to God's power. Sino po dito yung aamin na may mga minsan nanghihina tayo? O baka nandoon ka sa status ng panghihina, pananampalataya, yan po yung tulay para makonect tayo doon sa kalakasan na dulot ng kapangyarihan ng Panginoon. We need to believe. We need that faith. Yan po yung puuna natin. Hello? Faith is the key that unlocks the impossible. Yung pananampalataya, yan yung mag-a-unlock, yan ng susi para maranasan mo yung mga himala. Sino po ng mga gusto ng himala? Kailangan may pambukas ka. Amen? Ano pa mang bagay na nakasara, sigurado nakalak. At ano pa mang bagay na nakalak, kung gusto mong mabuksan, dapat may pambukas ka. Kung gusto mo ng himala, ng kagalingan sa iyong karamdaman, pananampalataya ang puhunan para maranasan mo. Kung gusto mo ng promotion sa iyong trabaho at sa iyong negosyo, manampalataya ka na kaya kang tulungan at kaya kang i-bless at i-next level ng Panginoon. Amen. May kausap po ba ako dito, mga kapatid? Now the question is, what is your mountain today? What are the impossible things in your eyes today?
Ano ba yung imposible ngayon sa harap mo, sa sitwasyon mo? Ano ba yung parang, Lord, ang hirap yata nito, ang katumbas niyang pananampalataya? Whatever impossible in your mind, whatever the whisper of the enemy, don't believe and don't accept the lie of the enemy in your life. Place that impossible things, place that mountains in the hands by faith, in the hands of God by faith, and watch Him work to remove that mountains. Woo, hallelujah. Kapatid, what are the mountains? What are your mountains? What are the impossible things? Anong sabi ni Jesus sa mga disciple at doon sa kausap niya? You, unbelieving and perverted generation. Kaya pala walang nangyaring himala, hindi na palayas yung demonyo dahil merong generation of unbelief. Yung kahirapan, bunga yan, kapatid, ng hindi pagtitiwala sa Diyos, hindi pagiging tapat sa Diyos. Kaya kung gusto mong wasakin yung kahirapan sa buhay mo, una mong paniwalaan na kaya kang iahon ng Diyos sa kahirapan na yan. Sa pagkabigo na yan, kaya kang iahon ng Diyos. Tanggalin lahat ng sumpa, paniwalaan mo. Kasi bakit? Namatay si Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para bigyan ka ng buhay, ganap, hindi kasyang-kasya, kundi kasiya-siya. Yan ang gusto ng Panginoon. I want you to stand. Everybody. Everybody, close your eyes before we pray. Ano ang mga imposibleng bagay sa buhay mo? Ano yung nais mong paniwalaan muli sa Panginoon? Because the word right now is a seed that penetrates your heart and even your mind. You are being convinced because faith is you have that confidence, you have that conviction, confidence that God can do it. Ano kapatid yung mountains sa harap mo ngayon? Obstacles, trials, problem, challenges. What are the impossible things sa buhay mo ngayon? Pwede mo bang ilapit sa Panginoon at ibuka yung bibig mo? Sabihin mo sa Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Sige, kapatid, sabihin mo yan. Sabihin mo, Panginoon, ako'y lubusang naniniwala at nananampalataya. Lord, give me faith to trust what you say because you are a good God. Most of the time, I'm not faithful. I'm doing differently, Lord. But I believe, Lord, that you will change me. That you will change me. May pag-asa ka pa, kapatid, kaya kang baguhin ng Panginoon. Ano man ang iyong nakaraan, pangit man ang iyong nakaraan, may tagukang buhay na walang nakakaalam sa dilim. Pero sinasabi ni Lord, kapatid, kayang-kaya kanyang palayain. May karamdaman ka man ngayon, kapatid, kayang-kaya kang pagalingin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay magaling na. Meron kang problema, meron kang struggle sa finances, kapatid, God will going to supply everything that you need. Challenges sa relationship, God is the restorer of every broken relationship. Come on, I want you to pray right now. Sige po. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Come on, everybody. Let us sing this song to the Lord. Give me Faith to trust what you say, that you're good. and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, give me faith, God.
is strong. Spirit strong. Thank you, Jesus. My flesh may fail. My God, you never fail. My God, you never will. I may be weak, I may be weak, but your Spirit will strengthen me today. Receive that strength in Jesus' name. Receive that strength right now. In Jesus' name. 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 My God, you never will. I may be weak. Your spirit strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. I may be weak. God is strengthening you right now. Pinapalakas ka ni Lord. Spirit strong in me. Maging honest ka lang sa Panginoon. Kung ano talagang nararamdaman mo, kung ano talagang tunay na kalagayan mo. God will strengthen you. Come on. If you are that person, you want to overcome your mountains. By faith, come on, come forward. Come on, come forward, raise up your hands. Come on, come on. Come by faith. Come at the altar by faith. Come on. Come on, come on the altar by faith. Come on, come on, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Sharaba handerebe. Sharaba, Lord, strengthen your people. Lord, that faith will arise. That faith will arise. Sharaba katerebe bababa. Sharaba, let the strength. Sharaba katera baba say. Oh, hallelujah. Yes, Lord, by faith. By faith. By faith. God will increase the measure of the faith. The level of your faith. Sharaba hatereba se kataraba. Oraba hateraba se kataraba hande. Oraba baba sanderebe. Oraba se keteraba baba se kataraba. Come on, come on, come on, come on, come on. The Holy Spirit is moving right now. Sharaba, receive that strength. Receive that breakthrough right now. Sharaba, sharaba, sharaba. Tanggapin mo ang kalakasan. Tanggapin mo ang pagpapalaya. Tanggapin mo ang mga sagot sa panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang kasagutan sa panalangin na yan. Tanggapin mo ang breakthrough. In Jesus' name. Tinatanggal ni Lord ang panghihina. Pinapalakas ka ng Diyos. Yes, Lord. Yes, my God. Yes, Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. Let faith arise. Let faith arise in this place. Let faith arise. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Strengthen each and every one. Yes, Lord. Yes. In Jesus' name. 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 Let faith arise in this place. Let faith arise. Let faith arise in your heart in Jesus' name. Let faith arise in Jesus' name. Yes, because of the word that we have received, let that faith arise in your heart. Let that faith arise once again, that we can believe. We can believe for more of what God can do. May magagawa si Lord. May magagawa ang Panginoon. May magagawa ang Panginoon. Let faith arise in this place. Let faith arise. Let faith arise. Let faith arise. In Jesus' name. Yes. Yes. Hallelujah. And He already knows my
Nothing is impossible. Nothing's impossible. Let that mountains will be removed. Let that mountains will be removed. Let that impossible things will become possible by faith in Jesus' name. Yes. In Jesus' name. In Jesus' name. Ora bahatera bababase. Yes, Lord. God will win the battle for you. You already won the battle. Yes. Shake it, Tereba. Come on, everybody, let's sing this song. God of miracles, God. By faith we believe. By faith we believe. By faith we believe. By faith we believe, Lord. A faith is like a single seed of a mustard. Hallelujah. You're the God of miracles. Hallelujah. Hallelujah. Receive your healing now. He still do miracles. He still do miracles. He still do miracles. In Jesus' name. Receive your miracle. Receive it. Yes. Yes, God. Hallelujah. This world is shaking, but you cannot. But I'm not broken yet. Lord, thank you for. Salamat po, Panginoon. Help me to be courageous too. Oh, there is nothing. This world is shaking, but you cannot be shaken. It's breaking, but I'm not broken yet. Your love is fearless. Help me to be courageous too. There is nothing. Come on, everybody, sing. God of miracles. Come on, declare it, declare it. Need your natural love to break through. Nothing's impossible. Yes, you still do miracles. You still do miracles. You are the same yesterday, today, and forever. You still do miracles in our time. Thank you for the miracle. Yes, Lord. Natural love. Nothing's impossible. Shakatarabahaterebe. Yarabahaterebe. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God of miracles, God, we need your supernatural love Woo. to Hallelujah. break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. Just the voices. Come on. Itaas mo yung tinig sa Panginoon. God of miracles, God, Come on, raise up your voices to the Lord. we need your supernatural Come on, everyone. Let your voice be heard by God today. Come on. Come on. Nothing's impossible. You're the God of miracles. Come on, begin to believe. Begin to declare with your own words. Come on, sing. God of miracles, God, we need your Natural love. to break through. Nothing's impossible. Come on, itodo mo na. Come on. Itodo mo na sa Panginoon. Declare. God
last time. God of miracles, come. We need your supernatural love to break through. Nothing's impossible. You're the God of miracles. Come on, let's give the Lord the best clap of praise. Come on. Let's give him a shout. Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, for the message. That seed represent the measure of our faith. Lord, I pray that that faith that comes from your word, through constant listening, hearing your word, our faith will grow, will mature, and will arise. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin sa